Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po yung likod, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong kasama po natin na vlogger. Ito pong si Sir Jack Argota. Si Sir Jack Argota ay pinasubpina po, ipapasubpina na po ito ng NBI mga tambay dahil daw po sa fake na pinalabas niya. Fake news na pinalabas niya doon po sa resulta ng medical examination o sinasabing medical result ng na tinatawag po na presidente na bangag ng kanyang ate mga kababayan. Ito po mga kababayan, ito po yung pinalabas na napahayag po muna bago po natin pakinggan yung sinasabi ng NBI. Ito po mga kababayan, ito po si Jack Argota, mga kababayan. Ayon po, yan po mga kababayan. Siya po yon, yung ating vlogger na kababayan. Ayon po sa kanya mga kababayan, yan po. Peki daw yung medical na kumakalat, sabi niya. Di ilabas ninyo ang original. Karapatan ng mga Pilipino malaman ang sakit at lagay ng Pangulo. Ayon po kay Sir Jack Argota. Tama po yun eh. Kung peki daw po yung pinalabas niya na resulta ng medical result, mga kabayan, diyan po sa St. Luke's, bakit daw po ayaw ipalabas yung original? Tama naman po yun. Kung peki yung pinalabas niya, di ipalabas naman po yung original, mga kabayan. At ngayon naman po, ito naman po ang sinasabi po ng NBI sa kanya, mga kabayan. Dahil alam naman po natin, pagdating po sa pagpoprotekta po ng tinatawag na bangag ng kanyang ate, ay nahandyan po ang enforcement agad ng NBI at ng Ombudsman. Hindi mo pwedeng questionin ang pamahalan ngayon dahil sanay na sanay po sila magkaso, lalong-lalo po sa sinasabing cyber libel o libel cases, mga kabayan. At ito daw po'y peke. Ayon po sa NBI, ang nagpakalat umano ng fake medical record, ipapasubpina na raw po nila. Pakinggan po natin mga kabayan. Ibang klase po. Wala pa naman pong martial law sa atin, mga kabayan. Wala pa. Wala pang martial law. Nakita po natin ang nangyayari sa ating bansa. Di ba mga kabayan? Lahat po ng nakikriticize ay may kaso. Kakasuhan po nila at napakadali po nila magsabi ng fake news. Pero wala naman po ipinapakitang original. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito mga kabayan. Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. St. Luke's Yung pangalan dito, sir, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, parang Sabihin natin yan. Isasabihin natin Due sila. process. kayo Hindi naman mga kung kabataan ano side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandatory nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng At fake news. magkalat ng fake news. Yan po mga bayan. Kung ano-ano raw po. Pero ilang araw na po, linggo na.
wala pa pong inilalabas na dokumento galing sa St. Luke's ang pamahalaan. Meron po ba? Kaya po makapag-iisip ka mga kabayan. Yung bubang pinakita ni Jake Argota na sinasabi pong pwede nilang sampahan ng cyber libel at ipapasubpina na po ng NBI. Ano naman po? Ano naman po yung sinasabing, paano po masasabing peke kung wala naman pong nilalabas na orihinal? Hindi po ba? Tama po kayo, sinasabi nyo, karapatan ng taong bayan, lalong-lalo po ng sambayan ng Pilipino nagpapasweldo sa inyong lahat. Dahil lahat po kayo ay pinasusweldo at pinalalamon at pinapakain ng taong bayan ang aming buwis. Buwis po namin ang nilalamon ninyo, ang sinusweldo nyo, ang pensyon nyo ay galing sa aming buwis. Pero pagka nagtanong ang taxpayer sa inyo at hindi nyo nagustuhan at may pinoprotektahan kayo umano, ay napakadali nyo ipasubpina. At napakadali nyo pong sampahan ng kaso yung mga taxpayer na nagbubuwis. Katulad po nito, ito pong si Sir Jack Argota, malaki po ang buwis nito. Dahil ito po ay isang vlogger at ang pagbablog po nito ay binubuwis po ito, may buwis po ito sa ating bansa. May tax po yan. At lahat po ng binibili niya sa ating bansa, lahat ng mga transaksyon sa ating bansa ay may buwis ang mga Pilipino. Hindi po ba? Pero pagdating po sa binagoong Pilipinas, nakakagulat. Ngayon lang po nangyari ito sa ating bansa. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganito. Hindi po ganito ang NBI. Hindi po ba? Puro balat sibuyas. At nakapagtataka, mga kabayan, walang nilalabas po na bulletin ang medical. Wala man lang report sa medical kung ano po bang medical result ni Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? At yung sinasabi nga natin, gusto rin natin malaman yung original. Bakit ayaw nyo ilabas yung original? Dahil sinasabi nyo peke, nagpakalat ng peke na dokumento. Nasaan yung original? Para po malaman na mahigit 100 milyon, kasama po ang mga OFW, na peke talaga yung pinalabas at ipinakita ni Jack Argota. Hindi po ba? Karapatan ng mga Pilipino yun. Na malaman namin na nagpakalat pala talaga ng fake news, ito pong si Jack Argota. Dahil ang original na galing po sa St. Luke's at doon sa kanyang doktor at inilabas na findings, ang resulta ng kanyang mga test ay hindi nagtutugma doon sa sinasabi niyong peke na dokumento. Hindi po ba? Simple. Nakapokus po kayo at tinatakot nyo pa ang mga Pilipino ngayon na napakadali nyong mag-akusa na wala naman nilalabas ang pamahalaan na orihinal. Ngayon, dahil po kayo'y nasa kapangyarihan, kayo'y NBI, napakadali nyo magsubpina. Kahit po kayo, hinahamon din natin ang NBI. Hinahamon po kayo ng Pilipino. Kaming mga Pilipino, humahamon sa inyo. Ipakita naman ninyo ang orihinal na result ni BBM. Nasaan ang orihinal? Ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino at karapatan ng taong bayan yan na makita ang kalagayan at ang resulta na sinasabi na peke. Hindi po ba? Hindi yung kakasuhan nyo agad, iimbestigahan nyo agad, at ipapasubpina nyo agad. Pero wala pa kayong naipapakita sa mga Pilipino na orihinal na resulta na galing sa St. Luke's at sa kanyang mga doktor. Hindi po ba mga kabayan? Yan lang naman iniintay natin. Bago mo akusahan ng isang tao, dahil yan ay taxpayer, Pilipino yan, at karapatan niyang malaman, at ngayon kung saan man niya nakuha, yung sinasabing dokumento, malalaman lang pong peki yan. Uulit-ulitin po ni Kamanong. Uulit-ulitin lang po ni Kamanong. Malalaman pong peki yan pag naglabas na po kayo ng original. Kaya masasabi niyong fake. Hindi po ba? Ang lumalabas po mga kabayan pagka po nagpahayag ka
at naglabas ka ng ganyang resulta, antimano po sasabihin nila fake. Antimano fake kahit wala pong nilalabas. Ganyan po katindi. Peki agad pero wala pong ipinapakitang original. Dapat ipinakita nyo sa media. Ito yung original na galing sa St. Luke's na binigay ng doktor ni Bongit na tinatawag na kanyang ate. Ito, ibang-iba doon sa pinalabas sa kanyang vlog ni Jack Argota. Peke. O yan. Di mo ba? Kayang-kaya nyo naman doktorin yan umano. Dahil nasa kapangyarihan kayo. Kaya lang, wala na nasabi nyo na peke. Di ba? Sanay na sanay naman pong pagtakpan nila yan. At darating naman po yan, lalabas din naman nila yan. Pwede po nilang gawin yan umano, na pekein po ang resulta. Kikibo po ba ang St. Luke's? Delikado sila. Hindi po ba? Delikado silang kumontra ngayon. Dahil nga yung sinasabi po ni Congressman Libiste, ang ating bansa po ay nasa martial law na kahit hindi pa nagdideklara ng martial law. Ganyan po katindi. At lahat po ng bumabatikos sa pamahalang ito ay nagkakaproblema, mga kababayan. Nahandyan po ang tagapagtanggol nila umano. Diyan ka magtataka sa NBI Sa dami po na nagpapakalat ng fake news sa Vice President at sa pamilya Duterte, wala ka malang makita. Wala ka malang makita sa NBI sa mga nagpapakalat ng fake news sa Vice President at sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte. Wala po sila aksyon. Ganyan mo makikita. Ito pong pinasusweldo ng taong bayan. Alam mo kung saan lang po sila naglilingkod. Hindi po ba? At kahit naman po mga kabayan, kahit ano po gawin nila, kahit ano po gawin nilang pagtatakip, kahit ano po ang gawin nilang pagsisinungaling umano, ang sakit po ay hindi mo matatakasan, mga kababayan. Real talk. Ang sakit ay hindi mo matatakasan, lalong-lalo po kung panahon mo na. Kung oras mo na. Katulad po ng sakit na sinasabi dito sa palasyo, yung bituka, nagdudugo na raw ang bituka ng Pangulo. Hindi po ba? At kailangan po yan operahan. Inooperahan po yan. Hindi po ba? Ang problema po natin mga kabayan, pilit po nilang pinagtatakpan at sinasabing laging okay ang kanilang Pangulo. Maayos. Walang problema. Kaya nga lang po yung sinasabi po natin, mahirap pong pagtakpan at takasan ang sakit. Lalong-lalo po kung sinisingil ka na sa mga pinagagawa mong bisyo diyan sa pinasok mo sa katawan mo. Sisingilin ka niyan dahil ang buhay ay maiksi lamang at ang tao ay tumatanda. Tumatanda ang tao at nagkakasakit. Lalong-lalo na, tumatanda ka na, may bisyo ka pang pulburon, hindi ka ba singilin sa mga bisyo mo? At yung sinasabi ng Vice President, maaga pa lang amoy alak ka na. Maaga pa lang amoy alak ka na. Ayon sa Vice President, hindi ka ba magkakasakit? Lagi ka bang malakas? Ano yun? Kung ano yun? Ikaw lang, bukod tangi na tao, na pag nagkasakit ay laging okay. Laging malakas. Kaya pala, hintay na lang po natin mga kababayan. Hintay na lang po natin. Lahat naman po tayo ay magkakasakit at ang buhay po natin ay mawawala at lilipas. Hintay na lang po natin. At dito naman po sa nangyayari sa ating bansa, majority po ng Pilipino ang nananalangin na katulad po ng wish ni Cara David. Mga kababayan, yan po, majority po ng Pilipino, real talk, ang nananalangin po katulad po ng wish ni Cara David. Mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa vlogger daw po na sinasabi nila nagpakalat daw po ng fake news at fake documents na sinasabi pong yung medical result ay peke. Pero wala po tayong nakita na original na resulta o medical result
ni Bangag na tinatawag na bongit ng kanyang ate. Meron po ba kayo nakita? Wala. Si Kamanong wala. Kaya paano po natin masasabi na peke yung dokumentong ipinakalat ni Jack Argota, mga kababayan? Ganyan po. Kayo na po ang makapagsasabi, mga kababayan, kung anong klase po ngayon sa ating bansa ang umiiral na gobyerno nung makabalik po ang pamilya Marcos Romualdez Araneta. Mga kababayan, mabuhay ka, Kara David. Yan na lang po ang pag-asa ng mga Pilipino. Yung wish ni Kara David. Dahil wala po tayong kapag-asa sa mga pinasusweldo natin mga general. Wala pong pag-asa ang mga Pilipino sa mga pinasusweldo natin mga general. Lalong-lalo po sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bansa. Wala po silang pakialam sa korupsyon sa panahon po ngayon. Hindi po ba mga generals? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Maraming salamat po mga kabayan. Sa mga na gusto po na ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. At shoutout po kay Jesus Valdepeña. Thank you po sa inyo mga kabayan. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, si Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa, mga kababayan. Muli po mga kababayan, thank you po. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.